Malinaw ang naging desisyon ni Naga City Mayor Leni Robredo na wag nang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mas pinipili kasi ng dating vice-presidente na ituon ang kanyang panahon sa pagiging alkalde, kung saan balak niya pang tumakbo sa pangalawang termino. Sarado na umano ang kanyang desisyon kaya't may mga pangalan ng lumulutang bilang posibleng pumalit sa liderato ng oposisyon. Kabilang sila Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at ang mga alkalde na sina Vico Soto at Joy Belmonte. Pero saad ng marami, masyado pang maaga para isara ang mga pinto sa national elections. Batay na rin sa kasaysayan ng politika sa bansa. Noong 2015 kasi ilang ulit ding tumanggi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkapangulo bagong kalaon ay magbago ang desisyon at sumabak sa 2016 elections. Ang natin ngayon, nagbabago kasi ang isip ng natin alam, mamaya tatakbo rin siya. Sa tingin niyo sir, masyado pang maaga? Oo, masyado pang maga. Ano pa lang ngayon, 2026 pa lang, 2 taon pa. Yung isang politiko, sir, pag matagal pa yung halalan, hindi sinasabing tatakbo, baka makasira sa kanya eh. Baka masira yung pangalan. Parang nag-iingat pa ngayon? Oo, nag-iingat pa lang siya. Pero tingin ko tatakbo. Sa nakaraan namang halala noong 2022, nakakuha si Robredo ng mahigit 14 na milyong boto laban sa higit 30 milyong boto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na indikasyong malakas pa rin ang mga natatanggap niyang suporta. Kay Leni na ako. Ileni ka na? Oo. Bakit sir? Ay maganda rin ang kanyang mga ginagawa, saka talagang maasahan. Mas maganda pa rin kay Leni. Ang track record niya? Bakit sir? Oo. Talagang makikita mo mga supporters niya, talagang sobrang dami eh. Siguro, may laban din si Leni. May laban din siya sa pagka-presidente. Sa tingin niyo sir, malaki yung chance ni Mayor Leni na manalo? May pag-asa sir, may pag-asa. May pag-asa? May pag-asa talaga. Okay sir. Thank you, Malaki. Bagamat iginagalang ng kanyang running mate noong 2022 ang desisyon, iginiit ni Senator Pangilinan na nananatiling si Robredo ang may pinakamalawak na kakayahang pag-isahin ang iba't ibang grupo sa oposisyon at posibleng lumikha ng mas malakas na koalisyon kung sakaling magbago ang isip nito. Habang pinipili ni Mayor Robredo ang mas tahimik ngunit mas direktang paglilingkod sa lokal, palaisipan kung sino ang susunod na hahakbang at kung sino ang bubuo ng isang oposisyong kayang makipagsabayan sa darating na halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.